Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So ngayon ay pagpapatuloy ko ang diskusyon sa ikatlong pangkat at ang paksang aking tatalakayin ay ang paghahanda ng kagamitang pampagtuturo. May iba't ibang klaseng kagamitang pampagtuturo ang ginagamit ng guro upang maipalahad ang kanilang mga ideya o saloobin sa mga estudyante nila upang mas mahinang pa ang pag-unawa nito. Tinatawag na kagamitang pampagtuturo ang anumang bagay na ginagamit ng guro o natuturo na tumulong sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. So, di ba nga, meron iba't ibang ginagamit ang guro sa pagtuturo sa isang klase. At subalit, ang kabutihang dulot ng mga kagamitang pampagtuturo ay nakakamit lang kung alam ng gurong gamitin ito sa tamang paraan at sa tamang panahon. Siyempre, sa panibagong panahon ngayon, meron ng umusbong na mga bagong teknolohiya na ginagamit ang guro sa isang klase para mas lumabong pa ang pagkatuto ng mga estudyante. Tulad na lamang ng paggamit ng projector or mga iba't ibang klaseng kagamitan pampagtuturo na kinakailangan paghandaan para magamit ito ng maayos. So, maraming dapat isaalang-alang ang isang guro sa paghahanda na anumang kagamitang kanyang gagamitin sa pagtuturo. Tulad na lamang ng una, mga layunin sa pagtuturo. Bilang paghahanda sa anumang kagamitang pampagtuturo, dapat alam ng isang guro ang kanyang layunin para sa kanyang mga estudyante. Alam niya na dapat sa una pa lamang kung ano nga ba talaga yung layunin niya or ano ba, layunin niya bang makabigay sa estudyante ng marami pang kaalaman or layunin niya bang hubugin pa kung ano yung kakayahan ng isang estudyante. Pangalawa naman ay ang paksang aralin. So, bilang paghahanda sa kagamitang pampagtuturo ay kinakailangan talagang handa or alam na ng isang guro ang paksang aralin na kanyang itatalakay sa harap mismo sa kanyang mga estudyante. Alam niya na dapat kung patungkol sa anong paksang kanyang ibibigay sa mga estudyante, kabisado niya na dapat ang paksang kanyang ibibigay or itatalakay sa kanyang mga estudyante. Pangatlo naman ay katangian at karanasan ng mag-aaral. Dapat alam ng isang guro ang karanasan at katangian ng mga estudyante niya para malaman niya kung ano nga ba ang mga bagay na kailangan niya pang punan para maitugma niya sa kanyang mga estudyante ang kanyang paksa. Kasi dapat bilang paghahanda sa mga iba't ibang klaseng kagamitan pagtuturo is kinakailangan niya munang malaman yung mga katangian at karanasan na meron ang bawat estudyante niya. Pang-apat naman ay ang panahong igugugol sa paggamit. So, kinakailangan talagang mabigyan ng isang guro ng panahon sa paggamit ng mga kagamitang pagtuturo. Bilang isang paghahanda nga sa mga kagamitang pampagtuturo, kinakailangan niyang bigyan or igugol niya yung oras niya sa paghahanda ng mga kagamitang pampagtuturo para sa kanyang mga estudyante. At ang panglima naman ay ang mapagkukunan ng kagamitan or ang availability. Bilang isang paghahanda ng kagamitang pampagtuturo, kinakailangan talaga na mismo ang isang guro ay mapalinan niya ang pagiging resourceful niya. Lalo na kung mapapadpad siya sa mga liblib na lugar or sa mga rural areas, dapat makakaisip siya ng mga bagay na bilang isang kagamitang pagtuturo na makukuha lang mismo doon sa kanyang pagtuturuan. At ang panghuli naman o ang pang-anim ay ang budget. So, bilang paghahanda ng kagamitang pampagtuturo ay kinakailangan na taglay ng isang guro ang budget. Kasi, lalo na sa mga makabagong teknolohiya or sa mga items or instructional materials na ginagamit niya is may mga bagay doon na medyo may kamahalan. So, kinakailangan niyan bigyan ng budget sa pagpili ng mga kagamitang pampagtuturo na nagagamitin niya sa kanyang mga estudyante. At kinakailangan din bigyan talaga ng budget dito, lalo na sa mga makabagong teknolohiya. Medyo may kamahalan sa pagkagamit.
ito. Kinakailangan na meron budget ang isang guro para makabili siya ng mga instructional materials niya na gagamitin niya sa kanyang pagtuturo sa kanyang mga estudyante. At dito na po magtatapos ang aking pag-uulat. Sa muli, ako nga po pala si Binibining Rochelle Icarizo mula sa 3th pangkat at maraming salamat.